Ang hirap talaga pag wala kang sariling bahay dahil kahit anumang oras ay pwede ka nang umalis at masasayang na naman ang ipinaghirapan mong forma. Sa mga oras na to ay tinatanggal ko na ang mga kortina na nakasabit sa dingding. Pagkatapos kung tanggalin yung mga kortina na nakasabit ay nilagay ko na rin sa lagayan eco bag ang mga gamit tulad ng plato, kutsara at mga Tupperware. Siniparate ko ang mga plato, kutsara at iba pang mga nasisirang bagay sa mga damit. Tinupi ko na rin yung mga kortina na tinanggal ko sa dingding para pagdating ng aking partner ay hindi na ako matataranta. Natagalan pa ako dyan kasi yung anak ko ay sobrang likot. Nilalaro niya yung mga kortina kong tinupi. Kailangan na kasi naming umalis dyan kasi lilipat na ng ibang trabaho yung asawa ko. Hindi naman pwede na palagi kami nakasunod sa kanya. Lalo na ngayon na ang layo ng nilipatan yung trabaho. Pagdesisyonan namin na umuwi na lang muna. Pagkatapos ko siyang tupihin ay nilagay ko na siya sa bag. Isinali ko na rin tupihin yung mga damit na nakasabit dyan para mas separate yung gagamitin na jacket at yung hindi na gagamitin. Isinunod ko na rin linisin ang lamesa. Una, tinanggal ko muna yung mga gamit na nakapatong sa lamesa para malinisan ko siya ng todo. Pagkatapos kong makuha ang mga gamit na nakapatong sa lamesa, ay sinunod ko namang tanggalin yung mga 4 na stick para hindi ako mahirapang ilabas ito sa pintuan. Habang tinatanggal ko nga yung stick ay nandito naman yung anak ko ay nakikipaglaro. Nilalaro niya yung mga stick na tinatanggal ko. Medyo nahirapan ako sa pagtanggal ng stick kasi hirap niyang tanggalin. Ang nakikita niya ay nahayaan ko na lang siya. Ginawa ko na lang siyang assistant para may tagapulot ako sa mga tinapon ko. Habang naglilinis nga ako dyan ay nagugulahan ako kung ano talaga ang ilalagay ko at ano ang ititira ko. Kasi nga yung partner ko ay magpapaiwan. Ihahatid lang niya kami sa bahay at uuwi na rin siya. Kasi nga may trabaho pa siyang tatapusin at hindi niya ito maiwan-iwan. Kaya patanga-tanga ako dyan. Hinihintay ko kasi siya na dumating para siya yung mag-decide kung anong ilalagay ko sa bag. Kita ko na may isang sako palang labahin kaya yun na lang inuna kong ilagay sa bag. Hindi ko kasi yan nalabhan kasi nagkasakit ako ng 1 linggo. Kaya na-stuck siya at nadumami. Plano ko na lang na dalhin ito sa bahay at doon ko na lang labhan. Doon kasi ay mapapadali yung trabaho ko kasi meron nang magbabantay sa bata at mapofocus na ang paglalaba ko. Medyo okay na rin yung pakiramdam ko kaya kaya ko na maglaba. Pagkatapos kong tupiin yung kulambo ay sinunod ko namang paglinisan itong lamesa kasi sobrang dumi na talaga niya. Ayaw ko namang isuli ito sa may-ari na may dumi pa. Kaya kailangan malinis na malinis ito para hindi tayo masabihang dugyot. Pagkatapos ko siya diyang sabunin ay dinala ko pa siya doon sa CR para talagang mabasa siya ng todo. Kung nakikita nyo ay sobra kaming nahirapan dyan dahil sa dami ng aming dala. Motor lang kasi yung sasakyan namin kaya sobrang hirap talaga siya. Huminto kasi kami sa mga oras na yan para magtanghalian. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog.